Hindi lahat ng may malaanghel na mukha ay mabait. Kung paanong hindi lahat ng may kahanga-hangang anyo ay masama. Iyan ang mga huling salitang binitawan ng aking lolo, si Mang Sebio, isang veteranong albularyo, bago siya pumanaw. Isang salitang hindi ko lubos na mauunawaan hanggang sa gabing lumitaw sila. Ang pangalan ko ay Maria at hindi ito kwento ng pag-ibig. Hindi rin ito isang fairy tale na may happy ending. Ito ay isang pagtatapat, isang muling nabuhay na alaala mula sa isang isinumpang ngayon, kung saan ang kadiliman ay hindi nagmumula sa gubat, ngunit mula sa ilalim ng bubong ng sariling bahay. Nang gabing iyon umulan ng malakas. Kumikislap ang oil lamp sa bahay ko na parang may kinakatakutan. May kumatok sa pinto, hindi kagyat, hindi desperado, ngunit matyaga. Parang alam ng kumakatok na may nakikinig sa loob. Pagbukas ko ng pinto, 3 figura ang nakatayo sa balkonahe. Isang matangkad, payat na lalaki, ang mga mata ay kasing tulis ng kutsilyo. Isang tahimik na babae, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang bag na basang-basa ng ulan. At sa pagitan nila ay isang babae. Maiksi ang buhok, nakasuot ng panlalaki, ang mga mata ay kasing lamig ng gabi ng Oktubre. Ang pangalan niya ay Lyra. Ma'am, kami po'y napadpad lang. Pwede po ba kaming makisilong kahit isang gabi lang? Ang kanilang mga tinig ay malambot, magalang, tulad ng mga kahabag-habag na tao na naghahanap ng kaunting kabaitan. Tumayo sa likod ko si Mang Sebio. Wala siyang sinabi. Tiningnan lang. Tumingin siya ng matagal tapos tumango. Pasok kayo. Pero tandaan sa ko, walang lihim na mananatili ng matagal. Kung alam ko lang kung ano ang mangyayari. Kung hindi ko pa binuksan ang pinto noon. Kung gayon marahil hindi sana ako nagdala sa akin ng isang bata na may halong dugo. Tao at demonyo. Mga anino na gumagapang sa kesami, bumubulong sa gabi, kumikinang na pulang mata sa likod ng mga kortina. Hindi ko inaasahan na maniniwala ka sa akin. Sana lang mabuhay ka hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung sa tingin mo ay nakatira ang mga halimaw sa kakahuyan, wala ka pang nakitang kumakatok sa iyong pinto sa kalagitnaan ng gabi. Panorama ng isang malayong nayon sa timog, ang papalubog na araw, ang tunog ng mga sikadas, manok, ang hanging umiihip sa makapal na kanopi ng kagubatan. Nag-zoom in ang kamera sa isang kubo na pawid sa gilid ng nayon. Maria, voice over. And my name is Maria. I'm not perfect. I've made mistakes. And that mistake almost wiped my entire family off the map of human existence. Scene 2, yan ni paghatagap sa pagitan ng 2 henerasyon. Lumuhod si Maria sa harap ni Eusebio, madilim ang mukha, nanginginig ang kamay habang hawak ang kalahating sunog na herbal na sigarilyo. Sebio, malalim, malungkot na boses. Naglakas loob kang dalhin ang dugo ng isang duwag nang hindi man lang humihingi ng pahintulot sa akin. Maria, umiiyak. Hindi ko sinasadya. Mahal ko siya. Sebio, hinampas ang kanyang stick sa sahig. Pag-ibig, bago ka sa buhay, at hinayaan mong akitin ka ng isang lalaki na parang mabangis na hayop. Naglakas loob ka bang sabihing mahal mo ako? Maria, tahimik. Ayokong mawala ang anak ko. Scene 3, isang malamig day ulan. Bumubuhos ang ulan. Dumagundong ang kulob. Tumingin si Maria sa bintana, ang kamay ay nasa tiyan. Sa labas, isang figura ang nakatayo sa balkonahe. Katok, katok, katok. Umalinggaw ang boses ng isang babae, malabo sa ulan.
Ma'am, pwede po ba kaming makisilong kahit isang gabi lang? Misteryosong guest. Bumukas ang pinto. Sa harap ni Maria at Eusebio ay may 3 tao, ama, ina, at isang tomboy na babae na kasing lamig ng hamog sa gabi. Maria, pagsasalaysay. Hindi ko alam noong gabing iyon ay nang ang kasawian ay pumasok sa aking bahay sa mga paa ng tao. Eusebio, tumingin pagkatapos ay tumango. Pumasok ka. Pero tandaan dito, hindi ko tinatrato ang mga bagay na walang kaluluwa. Iyan di unang pagkakatala. Ang kakaibang pamilya ay nakaupo sa hapunan kasama sina Maria at Eusebio. Si Lyra, ang tomboy, ay hindi kumukurap habang kumakain. Ang kanyang anino sa dingding ay hindi tumutugma sa kanyang figura. Si Ginoong Eusebio ay naglalagay ng asin sa 4 na sulok ng mesa. Maria, voice over. Noong panahong akala ko si Lolo ay mapamahin lang. Pero ngayon naiintindihan ko na nakita niya ang mga bagay na hindi ko kaya. Dahil isa siyang albularyo at ako ay isang anak na may kamangmangan. Si Maria ay nakatayo sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang bahagyang nakausli na tiyan. Sa likod niya, lumilitaw at nawawala ang anino ni Lyra. Sa labas ng bintana, may mahinang sigaw, hindi tao. Maria, pabulong. Ito ang simula pa lang. May mga bagay na hindi kailangang gawin para matakot ka. Kailangan lang nila doon. Tahimik. At biglang napagtanto mo wala silang anino. Ay isang mainit na bahay, malamig na sulok. Hapunan. Ang magkabilang pamilya ay nakaupo sa paligid ng mesa. Umupo si Lyra sa tapat ni Maria. Ang lamparan ng langis ay umuuga. Lahat ay tumatawa at nagsasalita ng mahina maliban kay Eusebio, na hindi inaalis ang tingin sa kamay ni Lyra. Eusebio, mahinang nagtanong, "Ikaw, Hija, wala ka bang gana kumain ng karne?" Lyra, tumawa ng mahina, hindi napigilan ang boses. "Mas gusto ko po ang hilaw." Nagulat si Maria. Ngunit ang ngiti ni Lyra ay kasing tamis ng isang anghel. Invisible heartbeat. Gabi. Sina Maria at Lyra ay nagsasampay ng mga damit sa tabi ng balon. Inabot ni Maria ang pulso ni Lyra, hindi sinasadya, nararamdaman ang kanyang pulso. Maria, nag-iisip. Hindi pulso ng isang normal na tao. Ito ay parang 2 tibok ng puso na magkasabay na tumatakbo. Binawi ni Lyra ang kamay, umiti ng bahagya na parang walang nangyari. Lyra, mas gusto ko pong ako ang naghuhugas ng mga damit ko. May mga mansa na mahirap alisin. Iyan anino liray na hulog walang niye. Si Maria ay nagwalis ng bakuran. Papalubog na ang araw sa hapon. Nang yumuko siya para kunin ang mga dahon, nakakita siya ng malinaw na anino sa lupa, ngunit nang tuminala siya, wala siyang nakitang tao. Maria, natakot, umatras. May nakatayo lang sa likod ko. Lumingon siya, si Lyra ay nakatayo ilang metro ang layo. Kalmado ang kanyang mukha, may hawak na basang tuwalya sa kanyang kamay, hindi malinaw ang kanyang tingin kung malungkot o nanunuya. Emer, then a hidden story and Eusebio. Dumating ang gabi. Mag-isang nakaupo si Eusebio sa bodega, sa harap ng altar ng ninuno. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahoy na dibdib. Sa loob ay mga anting-anting, mga halamang gamot, at isang kutsilyong may pilak na talim. Eusebio, bulungan. Hindi lahat ng mabango ay bulaklak. May ilang halimaw ang nagkukubli sa iyong mga tao.
Panahon na para maghanda. Mabilis siyang nagsulat ng isang anting-anting, gamit ang dugo ng isang tandang upang gumuhit ng mga sinaunang karakter. Ang kumikislap na ilaw ng apoy ay nahulog sa dingding, ang kanyang anino ay nanginginig sa pagitan ng liwanag at dilim. Lyra Ben E. Knight's regalo. Natutulog si Maria nang may mahinang katok sa pinto. Binuksan niya ito, nakita niya ang isang baso ng gatas, at isang maliit na tuwalya na nakalagay ng maayos sa harap ng pinto. Nagsalita si Lyra mula sa kadiliman. Para sa baby mo, pampalakas. Hindi lahat ng may pakpak, anghel. Minsan kami rin may puso. Nagpasalamat si Maria sa kanya, ngunit nang yumuko siya para kunin ang gatas, nakita niya ang mga marka ng mahabang pako sa salamin. Face me face. Tinawag ni Eusebio si Maria sa hardin, kung saan nakalagay ang isang sagradong bilog na bato. Sebio, mahigpit. Hindi sila ordinaryong tao. Yung tatay, mata niya walang sayay. Yung nanay, wala kang mararamdamang init ng katawan. At yung batang yun, may doble ang anino. Maria, nalilito. Pero tinutulungan nila ako. Mabait sila. Siguro tumatakas lang sila sa nakaraan. Sebio. Anak, kahit ang aswang, minsan marunong ding umiyak. Ngunit kapag sila ay nagugutom, kumakain pa rin sila ng mga tao. Gabi na. Lumabas si Maria para maglaba. Habang nakayuko siya sa ibabaw ng tubig, isang itim na kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon, walang tao. Ngunit ang mainit na hininga ay nasa likod pa rin ng kanyang leg. Maria, nanginginig. Hindi ito panaginip. May kumalabit lang sa akin. Akala namin tinutulungan namin ang mahihirap. Ngunit sa katunayan, inimbitahan namin ang kadiliman sa aming mga tahanan. Yan ay katotohanan, is kahong-kahoy. Binuksan ni Eusebio ang sinaunang kaban sa nakakandadong silid, sa loob ay mga lumang kontrata, na nakasulat sa alibata. Binuklat niya ang isang pahina, nanginginig ang kamay. Sebio, pabulong. Ang ating mga ninuno ay pumirma ng kontrata sa Tao-Tao Mongo. Tuwing kabilugan ng buwan, nag-iwan sila ng ginto kapalit ng karne. Sa una ay hayop. Pero kalaunan mga taong malapit ng mamatay o mahihinang buntis. Yan ay katotohanan tungkol ay kakaibang pamilya. Sa kagubatan, palihim na sinundan ni Eusebio at ng isang binata mula sa nayon ang kakaibang pamilya. Nakita nila ang mga magulang ni Lyra na may dalang duguan na bag papasok sa sagradong kabubatan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, inilagay nila ang bag sa isang mossy stone platform. Makalipas ang ilang segundo, nag-abot sa lupa ang malalaking kamay na parang hayop at kinalagkad ang bag. Sumigaw ang binata. Pinapakain nila ang dyablo. O Diyos ko, pinakain nila ang dyablo. Lyra di Benri panloob na tungkol. Umupo si Maria sa tabi ni Lyra, na tahimik na hinahaplos ang kanyang buhok habang natutulog. Ang mga mata ni Lyra ay puno ng panghihinayang at pagtatalo. Lyra, pabulong. Kung hindi lang ako isinumpang maging ganito. Kung pwede lang akong maging tao, ako na sana ang ama ng anak mo. Sa isang hiwalay na eksena, nakatayo si Lyra na nakatingin sa salamin. Ang refleksyon niya sa salamin ay hindi sabay ngiti sa kanya. Ang isang bahagyang sugat sa kanyang noo ay naghihilom mismo. Lyra, nagsalita sa sarili. Si Maria ang ilaw. Ngunit ako ay isang nilalang ng kadiliman. Carding return.
Si Maria ay tumatambay sa labada sa hapon nang makarinig siya ng pamilyar na sipol. Mula sa gilid ng kakahuyan, humakbang pasulong si Carding, payat, gusgusin, at matapang. Carding. Naaalala mo pa ba ako, Maria? Magsimula tayo ulit. Ako ang ama ng anak mo. Napaatras si Maria. Humakbang si Carding na may hawak na maliit na kutsilyo. Maria. Carding, wag na. Nagbago ka na. Hindi na ikaw yung taong minahal ko. Carding, ngumiti. Napakadali mong ibinigay sa akin ang iyong katawan ngayon, kailangan mong pagdusahan ang mga kahihinatnan. Bangungot na gabi. Dumating ang gabi. Palihim na pumasok si Carding sa bahay, nakita niya ang silid kung saan natutulog si Maria. Nilock niya ang pinto mula sa loob. Isang mahinang sigaw ang tumaas. Nagpumiglas si Maria, nagpupumiglas. Maria, umiiyak. Iligtas mo ako, isang tao, pakiusap. Biglang, mula sa labas ng bintana, isang malaking itim na braso ang nabasag ang kahoy, na hinila palabas si Carding. Umalinggaw ang kanyang mga sigaw sa gabi. Nalipat ang eksena sa bakuran, isang higanteng malaunggoy na nilalang, matutulis na pangil, dugo ang balahibo, ang humawak kay Carding na parang laruan. Hinihimas nito ang kanyang tiyan pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Maria, bumagsak, humihingal. Lira, ikaw ba yan? Lumabas si Lira sa dilim. Puno ng dugo ang shirt niya. Pulang-pula ang mga mata niya pero nangingilid ang luha. Lira. Gusto niya akong saktan. Kahit halimaw siya, hindi ko hahayaang masaktan ako ng kahit sino. Hindi usapan ng sementeryo. Si Maria at Eusebio ay nakaupo sa tabi ng batong libingan. Matagal na natahimik ang dalawa. Maria. Si Lira ay hindi tao. Pero hindi na halimaw. At ikaw may dalang nilalang na maaaring isang bagong species. Eusebio. Walang makakapili ng dugo sa kanilang mga ugat. Ngunit lahat ay maaaring pumili ng landas na kanilang tatahakin. May mga gabi kung kailan hindi dapat sumikat ang buwan. Dahil ang liwanag na iyon ay hindi nagliliwanag sa katotohanan, ngunit tumatawag pabalik sa kadiliman. Noong gabing iyon, hindi lang pula ang buwan. Pero may bahid ng dugo. Iyan itanda ng pagtawag. Ang gabi bago ang kabilugan ng buwan. Nag-isang nakatayo si Lira sa gitna ng lumang sementeryo, kung saan nakatambak ang mga lapida. Walang buhay ang kanyang mga mata, kabog ng dibdib. Umihip ang hangin sa kabilang direksyon. Bigla, mula sa malalim na kabubatan, isang dumadagundong na dagundong ang lumitaw, tulad ng mga tinig ng daan-daang kaluluwa na tumatawag pabalik. Lira. Lirael. Lirael, dumating na ang oras. Lumabas ang isang nilalang na may 4 na paa, balat na kasing itim ng karbon, mahabang buhok na nakaladkad sa lupa. Si Asnara, ang nakatatandang kapatid na babae ni Lira, ang bagong pinuno ng tribong aswang. Tumawa siya ng malamig. Habang maghintay ka, mas magugutom sila. Iyan ang huling pagtitipon sa bahay ni Eusebio. Sa cottage, nagkikita si Eusebio, Maria, 2 matandang shaman, at ilang kabataang lalaki sa nayon. Inilatag nila ang isang mapa ng nayon na minarkahan ng mga bato ang mga lokasyon ng mga sumpa. Eusebio. 3 direksyon sila manggagaling, ang kagubatan ng Bamban, ang batis ng bato, at ang lumang simbahan. Sa gabi ng blood moon, manghihina ang lahat ng siyo. Dapat nating panatilihin ang siyo ng espiritu sa gitna. Maria, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Paano kung nasa tabi nila si Lira?
Sebio, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Kung gayon, kailangan nating pumili sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Isang pag-uusap na alira di Maria. Pumunta si Maria sa sementeryo upang hanapin si Lyra. Nagkikita sila sa ilalim ng pulang buwan. Walang nagsasalita saglit. Maria, luha sa kanyang mga mata. Saan ka pupunta? Bumalik sa kanila. Pagkatapos ng lahat, Lyra, punit na mata. Sino ka kung wala ang iyong mga ugat? Kung hindi mo tutuparin ang iyong panunumpa sa dugo, ang iyong angkan ay masusumpa magpakailanman. Maria, tao ako ang ama ng anak natin. Kaya kong pumili. Napaluha si Lyra. Namula ang mata niya. Tumalim ang kanyang mga kuko. Napahawak siya sa tiyan niya na parang nag-aaway ang dalawang kadugo niya sa loob. Laban ni si ilalim ng blood moon. Hating gabi noon. Natahimik ang nayon. Biglang tumunog ang mga trompeta, ang mga aswang ay nasa lahat ng dako, gumagapang mula sa mga balon, nahulog mula sa mga puno, umuusbong mula sa lupa. Ang mga tao ay bumuo ng isang bilog na may hawak na mga sibat at mga sulo. Si Ginoong Sebio ay nakatayo sa gitna na umaawit ng mga inkantasyon sa sinaunang wika. Huwag hayaang kumitil ng inosente. Sa ngalan ng liwanag, ihayag ang anyo ng dilim. Lumitaw si Lyra sa pagitan ng dalawang linya ng labanan. Mapupula ang mga mata. Buhok na lumilipad na parang apoy. Asnara, sumisigaw. Lyrael, patunayan mo ang dugo mo. Pumili ka, tayo sila. Naglakad si Lyra patungo kay Maria. Ngunit sa kalagitnaan, siya ay sumigaw, namilipit, pagkatapos ay napaungol na parang lobo. Nagtransform ang kanyang katawan sa kalahating tao, kalahating hayop. Tumakbo si Maria sa kanya, niyakap siya sa kabila ng mga kuko, sa kabila ng panganib. Maria, sumisigaw. Kaya ko itong kontrolin. Ako pa rin ang iyong Lyra. Yan hipag-ibig lihi nagsira ng sumpa. Biglang sumilay ang liwanag mula sa tiyan ni Maria, isang malambot na ginintuang glow. Napaatras si Lyra, naghahabol ng hininga, bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Humakbang si Asnara para tapusin si Maria, ngunit tumalon si Lyra at hinarangan siya, kinagat ang leg ni Asnara. Tumalsik ang dugo. Nagsimula ang labanan. Sa liwanag ng bukang liwayway, ang nayon ay naging abo, dugo, at katawan ng ilang aswang. Si Ginoong Sebio ay bumagsak, nakangiti. Nailigtas namin ang liwanag. Humiga si Lyra sa tabi ni Maria, hinal na hinal. Ang isang bahagi ng kanyang mukha ay nasunog ng sagradong apoy. Maria, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka na halimaw, ikaw ang bayani ng batang ito. Ang gabi ng blood moon ay lumipas na. Ngunit ang mga aftershocks nito nananatili sa dugo, sa puso. At sa isang bagong panganak na nilalang hindi masyadong tao. Yan ay transition. Bahay ni Eusebio. Umaalingasaw ang amoy ng herbal na usok. Nakahiga si Maria sa kama, hawak ang bagong silang na sanggol. Ang sanggol ay hindi umiiyak, ibinuka lamang ang kanyang mga mata, ang kakaibang titig na parang naiintindihan nito ang lahat. Sa labas, inilibing ng mga taga-nayon si Sebio. Umaalingaw sa hangin ang mga panalangin. Ang lapida ay nagbabasa. Ang bantay pinto sa pagitan ng tao at demonyo. Maria, nakatingin sa kanyang anak, bumubulong. Dalawang mundo ang dala mo sa iyong mga ugat. Ngunit ituturo ko sa iyo na pumili lamang ng isang landas. Maging tao ka. Paalam na Lyra. Nakatayo si Lyra sa gilid ng kabubatan, nakasuot ng itim na balabal, nakatago ang mukha sa ambon. Lyra, nanginginig ang boses.
Maria, kung mananatili ka, hindi ako tatanda bilang isang bata. Ito ay lalago upang maging isang paalala sa iyo at sa nakaraan. Ayokong hatiin muli ang mundong ito sa dalawa. Humakbang pasulong si Maria, sinusubukang hawakan ang kamay ni Lyra, ngunit umatras siya. Maria, so saan ka pupunta? Lyra, pupunta ako kung saan walang tatawag sa pangalan ko sa boses ng tao. Naglalakad si Lyra sa kagubatan nang hindi lumilingon. Kalooban na Sebio. Binuksan ni Maria ang lumang kahoy na dibdib. Sa loob ay isang leather-bound notebook at isang vial ng pinatuyong dugo na may markang Essence of Transmutation. Bumaling siya sa unang pahina. Ang sulat kamay ni Sebio ay nagbabasa. Kapag hindi kayang sirain ng liwanag ang kadiliman, ituro mo itong mamuhay kasama ng liwanag. In a Batali Benimart. Makalipas ang 5 taon, ang batang lalaki, si Maria at ang anak ni Lyra ay tumatakbo sa paligid ng bahay. Tumawa siya, inosente, ngunit kapag sumakit ang tuhod niya, gumagaling ang sugat sa isang iglap. Nakikita ni Maria, ngunit hindi natatakot. Umiti lang siya ng mahina. Iba ka sa iba. Pero iyon ang pinakamagandang bagay sa iyo. Gabi. Si Maria ay nakaupo sa tabi ng apoy. Umihip ang hangin sa dingding. Mahimbing na natutulog ang bata sa kanyang mga bisig. Mula sa malayo ang alulong ng isang nilalang ay tumataas sa kagubatan, mahaba, puno ng kalungkutan. Maria, tumingin sa bintana, patuloy ang kanyang boses. Hindi ako sigurado na kayang baguhin ng pag-ibig ang kalikasan ng isang nilalang. Pero alam ko kaya nitong pigilan ang dilim ng matagal. Para matutong tumibok ang puso para sa iba. At kung darating muli ang araw na iyon, hindi lalaban mag-isa ang anak ko.